Shinben Book 5, Chapter 26. Nagkaroon ng substitution ng Occidental Mindoro team. Inilabas nga nila si Lazaro at isang 6'6" na player ang ipinasok nila. Semi-kalbo ang gupit ng buhok nito at makapalang katawan kung ikukumpara sa kasing tangkad nitong si Ibanez. Napangiti naman sina Gomez at Gamboa nang ipasok na ng kanilang coach si Ben Rayos. Napangiti pa nga ito ng pasimple nang magkatinginan sila. Sumenyas nga rin si Vincent sa direksyon ni Mendez at tumango naman agad si Rayos. Mukhang gusto na rin nilang makipagsabayan sa bilis ng mga players ko. Itong si Rayos ay hindi nila pinaglaro noong exhibition game at bago lang din daw ito sa team ng Oxy based sa nakuha kong infos sa mga players nila. Sabi naman ni Isaiah sa kanyang sarili, kailangan ko nang gumamit ng kaunting dahas para masira ang momentum na ginagawa ng team ni Isaiah. Hindi pwedeng magpatuloy ito. Sambit naman ni Coach Barcibal sa sarili na napatingin sa ipinasok niyang si Rayos. Napatingin nga rin siya kina Gamboa at Gomez. Kayong dalawa na ang bahala. Alam na rin naman ito ni Kyle. 61-68 ang score ng sandaling iyon at wala nang 4 na minuto ang natitira sa ikatlong quarter. Ngayon nga ay naitawid na ni Gomez ang bola sa kanilang side at nakita niyang nagtaas ng kamay si Rayos habang nakasandal kay Lee. Mukhang may ibubog ang bagong pasok nilang ito Humihingi ng bola. Sabi naman ni Marky sa isip na inihanda ang sarili nang masambot na ni Rayos ang bola. Dito na nga rin napaseryoso ang mga manonood dahil nagka-interest din naman sila sa bagong pasok na player ng Mangyans. Kasabay noon ay ang pagkilos ng mga manlalaro na Occidental Mindoro Mangyans. Sina Gamboa at Gomez nga ay bumigla ng kilos na naging dahilan upang ang mga katapat nilang sina Romero at Ibanez ay humabol sa mga ito. Nang mga sandaling iyon ay pasimple namang naglalakad si Lastimosa habang kasabay si Mendez. Kung papasahan nga siya ay hindi na siya mahihirapan. Kaso alam niyang may plano ang kanilang coach sa pagpapapasok nito kay Rayos. Pinatalbog na nga ni Rayos ang bola at pinostehan si Lee. Agad na lumaban ng lakas sa lakas si Marky at pakiramdam niya ay parang hindi siya nito kaya. Hanggang sa bumigla ito ng talon paharap, si Marky ay agad na napagalaw ang kanyang kamay at napahakbang pauna. Napangiti naman si Rayos at pinatama niya ang kanyang braso kay Lee habang hawak ang bola. Kasunod noon ay ang pagtira niya ng basta sa bola at bigla ang pag-upo sa harapan ng kanyang defender. Sumilbato agad ang referee matapos iyon at binigyan ito ng foul si Marky na napaseryoso kaagad. Paanong foul yun? Bulalas ni Marky at hindi naman siya pinakinggan ng referee. Si Rayos nga ay tumayo pa na hinahaplos ang braso nitong tinamaan o sabihing nasagi ng kamay ni Lee. Ang ganda ng tawag na iyon magkaka-free throw pa nga. Mahinang sabi na nga lang ni Marky na tinanggap na lang ang tawag na iyon. Pumasok pareho ang dalawang free throws ni Rayos at masaya pa siyang nakipag-apiran kina Gamboa at Gomez na parang ka-close ang dalawa. Pagkatapos noon ay doon na rin sila dahan-dahang napangiti nang tumakbo na sila sa side ng Kalapan. Sa pagdating ni Mendez sa side nila ay napaseryoso siya nang hindi si Lastimosa ang sumalubong sa kanya. Sa oras sa papasukin ko si Rayos ay need mo munang mag-adjust dahil siya ang pagbabantayin ko sa nagbibigay ng momentum sa kalaban. Sabi nga sa kanya ng coach niya, hinggil dito. Makikita nga rin sa magkabilang side sina Gamboa at Gomez. Parang ang tatlo ang nasa unahang bahagi ng depensa at sina Lastimosa at Lanete naman ang nasa malapit sa painted area. Napaseryoso nga rin si Coach Isaiah sa formation ng depensa ng kalaban, lalo na nang ang bumantay kay Mendez ay si Rayos. Baka magaling siyang defender, winika ni Coach Cervantes sa kanyang sarili. Wala akong ideya sa player na ito pero mukha namang kaya ito ni Ricky, wika naman ni Maki sa sarili. Si Ricky nga matapos bumuelo ay isang mabilis sa pag-sidestep ang ginawa. Dito na nga niya ito nilampasan at dito na nga rin siya nagulat nang may tumama sa kanyang binti. Biglang gumalo si Rayos at tinakit siya nito. At kasabay noon ay ang biglang pagdikit ni Gomez at Gamboa. Hindi para depensahan si Mendez. Ito ay upang pasimpleng maharangan ang vision ng mga referee
na nakatingin sa mangyayari. Nadapa si Ricky at nabitawan niya ang bola na ikinaseryoso rin ng mga kakampi nito. Walang silbatong nangyari at ngayon nga ay gumulong ang bola na mabilis na kinuha ni Gomez. Nang tatayo na nga si Ricky ay nakaramdam pa siya ng kung ano sa kanyang sapatos. Pasimpleng ang tinanggal ni Rayos ang pagkakatali ng kanyang sintas. Nakita iyon ni Romero at Ibanez kung kaya mabilis silang hinabol ang kumaripas na ng takbong sina Gomez at Gamboa. Naabutan ni Romero si Gomez at napangiti pa ito na bumigla ng hinto. Habang si Ibanez naman ay mabilis na hinarangan si Gamboa. Mula naman sa likuran nila ay makikita ang paparating na si Rayos na hinahabol naman ni Markili. Isang magaslaw na ball handling ang pinamalas ni Gomez sa harapan ni Romero. Sugod, bulalas nga ni Maki at dito na nga umatake si Gomez na bumigla ng talikod at sa pagkaliwa niya ay agad niyang tinapakan ang dulo ng sapatos ng kanyang defender. May kasama ring siko ang ginawang iyon ni Vincent at makikita naman ang pasimpleng pagbalya ni Gamboa kay Ibanez. Hindi na ako basta magpapagulang sa iyo, sabi nga ni Julio sa isip. Nakipagdikdikan nga siya sa kanyang katapat at dito na nga rin napaseryoso si Carlo. Lalo na nang maging magaslaw ang braso at siko ng kanyang kalaban. Nilampasan naman ni Gomez si Romero. Si Maki naman ay nagdilim ang paningin dahil sa ginawa nito sa kanya. Dumiin ang ilalim ng sapatos niya at bumigla siya ng pwersa para maabutan ang kalaban. Ngunit nang madikitan niya ito ay isang no-look pass ang ginawa nito at doon na nga sinambot ni Rayos ang bola na mabilis namang hinarangan ni Lee. Tumira agad si Rayos. Si Marky naman ay hindi ito basta sinabayan sa pag-aakalang kukuhanan siya nito ng foul gaya kanina. Napangiti tuloy si Rayos dahil sa nangyari at ang bola naman ay pumasok sa basket. Naka-4 na puntos na ako sa iyo, Manong. Sambit pa nga ni Rayos na nilampasan si Lee na napatawa nang marinig ang tawag sa kanya nito. Pagdating naman ni Rayos sa side ng kalapan ay nasalubong naman niya si Mendez nang initian pa niya. Kalmado naman na naging response ni Ricky rito. Hindi raw niya kailangan makipagsabayan sa ginagawa nito. Kung ibang player daw ang ginawa nito ng ganoon ay siguradong pinatulan na raw itong si Rayos. Kaso hindi raw ganoon si Ricky dahil ang focus lang niya ay ang pagbabasketball. Parte ito ng laro. Sabi nga ni Ricky sa sarili na marahang tumalon-talon dahil sa ginawang pasimpleng pagtakid sa kanya ni Rayos kanina. Naayos na rin niya ang tali ng kanyang sapatos at nang makuha niya ang bola ay agad siyang sinabayan ni Maki. Mag-iingat ka kay Rayos. Mukhang hindi maganda ang gulang na ginagawa nito. Sabi nga ni Maki na tinapik pa sa balikat si Ricky. Bibigyan kita ng screen. Sa akin may bigay ang bola. Dagdag pa nga nito at matapos iyon ay sandaling napaseryoso ang mga manonood nang depensahan muli ni Rayos si Mendez. Kagaya na naman ng formation na ginawa nila kanina ang makikita ngayon. Si Maki naman ay agad na dumating para gawin ang sinabi nito. Nang makita naman ni Gomez at Gamboa ang ginawa nito ay doon na nga sila bumigla ng takbo. Inabangan nila si Romero nang maganap ang switching. Naging dahilan tuloy ito upang hindi kaagad ma-execute ni Mendez ang usapang play nila ni Maki. Pero dahil din sa nangyaring iyon ay nalibre naman si Mendez na pasimpleng ikinaseryoso ni Rayos. Pumuesto si Ricky sa 3-point area at dito na nga siya pumorma ng pagtalon na agad namang ikinalitaw ni Rayos. Nasa ere na ito at ito na nga ang ginamit na pagkakataon ni Mendez para bigyan ito ng foul. Isang pump fake kasi ang kanyang ginawa at sa pagtalon niya ay doon na rin niya ibinangga ang kanyang katawan dito. Itinira niya ang bola at kasunod noon ay ang pagsilbato ng referee at ang sabay na pagbagsak ni Rayos at Mendez. Nadaganan nga ni Rayos ang 5'6" na si Mendez at nang tatayo na ito ay napaseryoso si Ricky nang diinan nito ang kanyang sikmura. May diin iyon kung kaya agad na itinulak ni Ricky si Rayos na agad na napalayo na napahawak sa dibdib. Napaatras ito habang si Mendez naman ay napahawak sa kanyang sikmura. Ang sakit ng daga na iyon, sabi nga ni Ricky at sa pagtayo niya ay bigla naman siyang binangga ni Gamboa na naging dahilan upang ang mga manonood ay mapaseryoso. Hindi handa si Mendez noon kung kaya si Ricky ay napaatras ng mabilis at napaupo muli sa sahig. "Sira ulo ka, Mendez ah.
Sabi ni Gamboa at si Gomez naman ay makikitang nakalalay kay Rayos na parang nasaktan nga sa ginawa ni Ricky. Sunod-sunod na silbato naman ang maririnig mula sa referee. Kaso bago pa man sila makaresponde ay isang malakas na pagtulak na rin ang ginawa ni Marky Lee kay Gamboa na agad na napaupo sa sahig ng court. Dito na nga rin napatayo ang mga manonood dahil nagkakainitan daw ang mga players ng magkalabang team. Tarantado ka pala yung si Rayos ang dumagan kay Ricky. Ano sa palagay mo magiging reaksyon ng batang iyan sa ginawa ng kasama mo? Masyado naman yatang masakitin niyang si Rayos. Wika ni Lee at si Gamboa naman ay agad na tumayo at parang gustong bawian ang tumulak sa kanya. Ang mga manlalaro nga sa loob ng court ay agad na pinaghahawakan ng kanilang mga kasama. Sila Nete nga ay hinawakan na si Gamboa habang si Marlon naman ay agad na hinarangan si Marky Lee. Kaso sa gitna ng senaryong iyon ay bigla na lang bumagsak si Rayos nang banggain ito ni Ibanez ng ngiting-ngiti pa habang pinagmamasdan ang napaupong si Rayos na parang papaiyak na at natatakot. Sa pagkakataong iyon na nga pumasok ang security at nagsalita pa nga si Carlo bago pa siya maharangan ng mga malalaking tao na nakablock ng polo shirt. Nakita ko ang ginawa mo. Mukhang magkakabarkada kayong tatlong kulog ah. Hindi naman pwedeng ganyan ninyo si Ricky. Bulalas nga ni Carlo na makikita ang hawak na ng dalawang security. Anong magsasalta pa sana si Rayos? Kaso isang bola nga ang tumama sa mukha nito na kinabigla ng mga nasa loob ng court. Ang mga manonood naman ay napakantsaw na lang dahil parang nakakatuwa raw makita ang mga nagaganap sa loob ng court. Si Kyle Lastimosa nga ay nabigla dahil si Maki ang gumawa noon. Masakit ang tamang iyon kay Rayos na ikinagulat din ni Gamboa at Gomez. Itigil mo na ang pag-arte mong kupal ka. Seryosong winika ni Maki Romero na makikitang nagpapagpag ng palad matapos ang ginawa niya. Si Coach Isaiah nga ay parang gusto nang pumasok sa loob ng court kaso hindi pwede. Ang mga players naman niyang kasama ay makikitang nakatayo na at naghihintay lang ng pagkakataon na may gawing hindi maganda ang kanilang mga kalaban. Tanging si Mover nga lang ang pumipigil sa mga kasama niya dahil kung pababayaan daw niya ang mga ito ay siguradong malaking gulo ito. Wala akong masasabi. Nakita ko rin ang ginawa ng Rayos na iyon at kahit ako ay baka sinugod na rin ang player na iyon. Nasabi na nga lang ni Isaiah sa sarili dahil ang mga ganitong pagkakataon sa basketball ay naranasan na rin naman niya noon. Okay lang ako Kuya Maki, Carlo at Kuya Marky. Relax lang kayo. Bigla namang bulalas ni Mendez na seryosong napatingin sa mga players ng Occidental Mindoro. Napaglayo na nga rin ng security ang dalawang team at napatawag ng official timeout ang mga referees. Hindi ako gagawa na eksena, kalma lang Ricky. Sabi na nga lang ni Mendez sa sarili, kahit sa loob-loob niya ay nakaramdam siya ng inis sa ginawa ni Rayos sa kanya. Nabawasan nga lang ito nang makita niya kung paano nag-react ang kanyang mga kasamahan, si Marky, si Maki at maging si Carlo. Nagsibali ka na nga ang mga players sa kanilang bench dahil nire-review ng officials ang replay ng mga nangyayaring iyon. Si Isaiah nga ay sigurado na raw na may punishment na matatanggap ang kanyang ilang players, lalo na raw si Maki Romero na talagang nambato pa ng bola. Mula naman sa bench ng Oxy ay makikita si Coach Barcibal na kalmado lang. Kung titingnan daw ang nangyari sa senaryong iyon ay hamak na hindi maganda ang ginawa ng mga players ng Kalapan. Napatingin pa nga siya sa mga nagre-review ng replay ng mga naganap at pasimple siyang napangiti ng pagmasdan sina Gamboa, Gomez at Rayos na parang walang nangyari. Sa pagpasok nga ng referee ay doon na nga nito sinabi sa mikropono ang kanilang hatol sa mga players na ikinaseryoso ni Coach Isaiah. Ejected from the game ang iginawad kay Maki Romero, habang tig-isang technical foul naman ang ibinigay kay Ibanez at Lee. Personal foul naman ang ibinigay kay Gamboa at nabigyan din ng isa si Mendez na ikinakuyom lalo ng kamao ni Coach Cervantes. Kasama na rito ang regular foul ni Rayos kay Mendez. Anong kalokohan ito? Tanungan ni Isaiah na napatingin sa game officials. At bakit regular foul lang ang ibinigay nila kay Rayos? Nakita ba nila ang ginawa nito kay Mendez? Nakikita nga ang pagpunta ni Cervantes sa harapan ng lamesa ng game officials.
at makikita rin doon ang mga referee. Kinompronta niya ang mga ito pero walang sagot na ibinigay ang mga ito, kundi ang igalang daw ang desisyon na binigay nila. Ejected agad yun. Para nagtataka na ako sa mga ito Sabi ni Maki na kalmado lang na napatingin sa bench ng Oxy. 4 na ang foul ko. Isa na lang at tanggal na ako sa laro. Sabi naman ni Ricky na napaseryoso sa nangyaring iyon. Iniisip na niya kung bakit at paano siya nabigyan ng foul sa nangyaring iyon. Parang pabor sa kalabra nangyari Sambit ni Baron na napakuyom dahil sa mga nangyayari sa una nilang game dito sa liga. Ejected si Maki. Bumawi na lang siguro kayo sa sunod na game. Nasabi na nga lang ni Kyle sa sarili. Alam niyang medyo pangit ang naging tawag sa mga nangyari. Kaso bilang member ng Occidental Mindoro team, ay ayos lang ito dahil pabor ito sa kanila. Inis na inis namang bumalik si Isaiah sa kanilang bench. Napatingin nga siya sa kanyang mga players. Iniisip ba ng Barsibal na ito na mahina ang team ko kapag nawala sina Romero at Mendez? Bulalas niya sa sarili at ngayon nga ay sineryosohan niya ng tingin ang kanyang mga manlalaro. Hindi naman siguro kayo papayag na matalo tayo sa ganito, hindi ba? Seryosong tanong ni Coach Cervantes at makikita nga sina Baron at Martin na marahang inihahanda ang kanilang sarili. Coach, maglalaro kami dalawa ni Martin. Maganda ang chemistry naming dalawa, sambit ni Baron. Ako rin coach, sambit naman ni Mover Flores na marahang inayos ang sintas ng kanyang sapatos. Sasamahan ko na kayo, sabi naman ni Tristan na tumayo na rin at seryosong tumingin sa bench ng kalaban. Turuan ninyo ng leksyon ng mga kalaban, sambit naman ni Isaiah na parang may gigil ang boses. After ng 3 free throw mo Ricky, papalitan ka ni Martin. Sabi pa nga ni Isaiah kay Ricky na tumangulang naman at medyo napaisip. Mananalo ba kami nang wala si Kuya Maki? Kalaban namin si Lastimosa at siya ang nakikita kong bibigla mamayang 4th quarter. Sabi naman ni Ricky sa sarili at nang mapatingin siya kay Maki nakakatapos lang magpunas ng pawis ay isang seryosong tingin ang ibinigay nito sa kanya. Makipagsabayan ka kay Kyle mamayang 4th quarter kasi matatalo tayo kung hindi mo yun gagawin. Seryosong winika ni Maki kay Ricky. Narinig nga rin ito ng mga kakampi nila at dito na nga sumilbato ang referee. 2 technical free throws ang nagawa ng Mangyans na si Lastimosa ang gumawa. Naipasok naman nga ni Mendez ang 3 free throws matapos iyon at pagkatapos noon ay doon na muna siya pinalabas para palitan ni Suarez. Ako ang babantay kay Lastimosa, sambit nga ni Baron ng mga oras na iyon. Paano kung hindi mo siya kaya? Tanong naman ni Mover. Nandiyan naman kayo captain, sagot din agad ni Baron na kinangiti ni Flores. Nice answer.